Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Bago ko po ibahagi ang aking kwento, ay gusto ko munang magpasalamat sa inyo para sa pagbabahagi mo ng mga kwento ng kababalagan dahil mahilig talaga akong makinig sa mga ganyang klase ng kwento. Ang kwentong ibabahagi ko ay matagal nang nangyari, pero hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking isipan ang bawat detalye ng pangyayaring yon sa aking buhay. Bilang lumaki ako sa isang liblib na baryo, ay pangarap ko na noon pa na makarating sa syudad. Kaya naman, nang magkaroon ako ng pagkakataon na matupad ang pangarap kong yun, ay agad ko yung sinunggaban. Pero wala akong kaalam-alam na ang pagpunta ko sa ibang lugar ang magdadala sa akin sa isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Efren. At ito ang aking kwento. Lumaki ako na tanging ang lolo Simeon ko lamang ang aking kasama. Sa pagkakaalam ko, nang nabuntis ang nanay ko, ay iniwanan siya ng tatay ko. Matapos kong maipanganak, ay nagkaroon ng sakit ang nanay ko at yun ang kanyang ikinasawi. Simula noon, ay si Lolo Simeon na ang tumayong magulang ko. Kilala si Lolo Simeon sa aming lugar dahil bukod sa isa siyang mahusay na albularyo, ay may karunungan din siya sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga agimat. Ang totoo nga niyan, binatilyo pa lamang ako nang sinimulan niya akong turuan sa kanyang mga kaalaman. Nang ginulo ng isang aswang ang aming lugar noon, ay si Lolo Simeon ang namuno sa pagtugis sa naturang aswang. Gamit ang kaalaman niya sa paggamit ng agimat, ay naitaboy niya ang aswang at bumalik na ang kapayapaan sa aming lugar. Meron pa rin naman kaming mga kamag-anak sa side ni Lolo Simeon, pero nakatira sila sa ibang lugar. Minsan ay nagbabakasyon sila sa bahay namin, pero ang talagang gustong-gusto kong bumibisita sa amin ay ang pinsan ko na si Marvin. Kaya naman, nang bigla na lang siyang bumisita sa amin isang umaga, ay sobrang saya ko talaga. Nagsisibak ako noon ng kahoy sa harapan ng aming bahay nang dumating ang pinsan kong si Marvin. Napahinto ako noon sa aking ginagawa at masaya kong niyakap ng maigpit ang pinsan ko. "Uy, Insan! Ginulat mo naman ako. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka rito." Gusto ko kasi na isorpresa kay ni Lolo Simeon. Saka, ang hirap din naman na tumawag dito sa inyo. Palaging walang signal eh. Sinabi mo pa. Wali ka sa loob. Paniguradong matutuwa si Lolo kapag nakita ka. Sus, duda ako na matutuwa yun. Sasabihin na naman niya na magpapasaway lang ako rito. Huwag mo na kasing pasakitin ang ulo ni Lolo. O tara na. Ano, kumain ka na ba? Oo, kumain ako sa karinderya sa may bus station. Kaya busog pa naman ako. Aba, teka lang. Ano yan suot mong kwintas? Isa ba yan sa pamana sa'yo ni Lolo? Oo. Ibinigay niya sa akin to noong nakaraang buwan. Sabi niya, pangontra daw to sa aswang at pinag-aralan ko na kung paano gamitin to. Mamaya na tayo magkwentuhan. Magpakita ka muna kay Lolo. Naglakad kami ni Marvin papasok sa bahay. Close talaga kami ni Marvin. Sa lahat kasi ng pinsan ko, ay siya ang madalas na dumadalaw sa amin ni Lolo Simeon. Tapos, palagi siyang may kwento sa akin tungkol sa syudad kasi doon sila nakatira. Ikinikwento niya sa akin ang mga bagay
na meron sa syudad, gaya ng matataas na building, LRT at MRT, mall at kung ano-ano pa. Pagpasok namin ni Marvin sa bahay, ay nakita namin si Lolo Simeon na abala sa pagriritual sa isa sa mga agimat niya. Hawak niya ang agimat sa kanyang mga kamay habang nakapikit. Bumubuka ang bibig niya ng mabilis, pero wala kaming naririnig na anumang salita. Hinintay naming matapos si Lolo Simeon at nang bumukas na ang mga mata niya ay nagulat siya nang nakita niya si Marvin. Napatayo siya mula sa pagkakaupo. Hello, Lola Simeon. Kumusta po? Nandito na naman po ang pinakagwapo mong apo. Ano na naman ginagawa mo rito? Siyempre, dinadalaw kayo nitong pinsang ko. Miss na miss ko na nga po kayo eh. Hindi niyo po ba ako namimiss? Kalokohan! Mag-aasik ka lang dito ng kasamaan mo. Para sa kaalaman mo, hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa mo nung huling beses na nandito ka. Hanggang ngayon ay tulala pa rin si Elena dahil niligawan mo siya tapos bigla ka nakipaghiwalay nung aalis ka na. Hindi ka na naawa sa dalagang yon. Pinaglaruan mo lang siya. Lo, siya naman kasi ang nagpakita ng motibo eh. Saka, masisisi niyo ba ako kung gwapo ako? Sigurado ko, nandito ka lang sa lugar naming gwapo dahil sa syudad ka nakatira. Pero sa lugar ninyo, paniguradong pagkaraniwang ka lang. Lo, pwede bang wag niyo munang sabunin si Marvin? Kararating lang po niya tapos ganyan po kagad na salubong niyo sa kanya. Ayos lang, Efren. Sanay naman na ako kay Lolo eh. Alam kong lambing lang niya yan sa akin. O siya, sige. Pumunta ka na muna sa kwarto ko para makapagpahinga ka na. Sigurado ako na napagod ka sa haba ng biyahe mo eh. Ay nako, sinabi mo pa. Sige, magpapahinga na muna ako. Lo, kwentuhan tayo mamaya ah. Ayoko makipag-usap sa'yo. Love you, Lo. Natatawang pumasok si Marvin sa kwarto ko. Dala ang isang traveling bag. Nang isinarado niya na ang pinto, ay saka ako tumingin kay Lolo Simeon. Napailing siya, sabay palatak. Paniguradong may kalokohan na naman gagawin ng pinsa mo na yan habang nandito siya. Tapos aalis siya. Naiiwanan sa atin. Ang problema ginawa niya. Hayaan niyo na po, Lo. Hindi po ba kayo masaya na dinalaw tayo dito ni Marvin? Saka sa dami po ng apo niyo, siya lang po ang halos taon-taon na nakakaalala sa atin. Maganda sana kung maayos siya si Marvin. Pero ano pa bang magagawa ko kundi hayaan siyang nandito? Alaga naman palayasin ko yan at pabalikin sa Maynila. Sige po, Lo. Tatapusin ko muna po yung pagsisibak ko ng kahoy sa labas. Ano po palang uulamin natin mamaya? Magluto ka na lang ng sinigang na baboy. Paborito yun ni Marvin, hindi ba? Kumuha ka ng pera sa wallet ko at bumili ka sa talipapa ng mga kailangan mo sa pagluluto. Pagkatapos ng ginagawa mong pagsisibak. Napangiti ako sa sinabing yun ni Lolo Simeon. Dahil kahit parang palaging mainit ang ulo niya kapag kausap niya si Marvin, ay alam kong kahit sa simpleng katotohanan na alam ni Lolo kung ano ang paboritong ulam ni Marvin, ay masasabi ko na mahal niya ang pinsan ko. Napakasaya ko sa pagbisita ni Marvin sa amin ni Lolo Simeon. Hindi na ako makapaghintay sa mga ikikwento niya sa akin tungkol sa syudad. Naging abala si Lolo sa mga nagpagamot sa kanya. Kaya ako na ang nagluto ng sinigang na baboy. Pagsapit ng tanghali ay lumabas na si Marvin sa kwarto ko. Nag-inat siya at dumiretso siya sa kusina at nakita niya na naghahain na ako ng kakainin namin. Tama-tama ang gising mo, Insan.
Kakain na tayo. Ayos ah. Sinigang na baboy. Alam mo talaga kung anong paborito ko, Insan ah. Si Lolo nagpaluto niyan sa akin. Sabi niya, sinigang na baboy ang lutuin ko. Kasi alam niya na paborito mo nga yan. Sabi ko na nga be, love mo ako, Lolo eh. Thank you, Lolo Simeon. Manahimik ka. Hindi ko yan pinaluto para sa'yo. Kahapon ko pa kasi gustong kumain ng sinigang na baboy. Nasa isip ko na kahapon pa yan na gusto kong ulamin yan. Malay ko bang darating ka ngayon? Parang hindi naman ganyan na sinabi mo sa akin kanina, Lo eh. Manahimik ka dyan, April ah. Tapusin mo na yung ginagawa mo para makakain na tayo. At kanina pa akong nagugutom. Tinapos ko na ang paghahain at saka ako naupo. Nagdasal muna kami para magpasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkain na nasa aming harapan. Matapos yun, ay nagsimula na kaming kumain. Kailan ka pala aalis dito, Marvin? Lolo naman, kakarating lang po ni Marvin tapos yan na po kaagad ang tanong nyo kung kailan aalis. Kaya nga naman, Lo. Parang ayaw mo nandito ako ah. Tuwing nandito ka kasi, ay palagi kang may ginagawa kalokohan. Promise, Lo. Magpapakabait na po ako ngayon. Ay nako, hindi ako naniniwala. Gawin mo na lang at huwag kang puro salita. Pero Insan, hanggang kailan ka pala dito? Siguro mga 1 linggo. Nag-shutdown kasi yung pabrika na pinagtatrabahuan ko eh. 2 linggo kaming walang pasok. Mga machine kasi ang nagkaroon ng problema eh. Ay oo nga pala, Insan. Ang daming hiring na pabrika ngayon dun ah. Baka gusto mo subukan magtrabaho sa syudad. Talaga? Tumatanggap ba sila ng high school graduate lang? Oo naman. Kahit nga hindi tapos ng high school eh, nakakapagtrabaho sa pabrika eh. Eh kung gusto mo, asikasuhin mo na yung mga requirements mo tapos sumama ka na sa akin pagbalik ko ron eh. Lo, pwede ko po ba subukan na magtrabaho sa Maynila? Hindi! Dito ka lang. Pero Lo, gusto ko rin po maranasang kumita ng pera eh. Tulungan mo akong mag-alaga ng mga itik at kumikita rin naman tayo ron. Saka hindi ba, sinasanay kita sa paggamit ng agimat at panggagamot. Kailangan mamana mo ang kakayahan ko dahil ikaw lang ang nakikita kong karapat-dapat na magmana nun. Aba, ayos din. Future albularyo / antigero ka pala, Insan eh. Ang astig naman. Pero, Lo, gusto ko lang po subukan na magtrabaho sa ibang lugar. Saka bata pa lang ako, pangarap ko na po talaga makapunta sa Maynila eh. Kapag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Mas mabuti na dito ka na lang sa baryo natin. Masyadong magulo sa Maynila. Huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi ng pinsan mong yan tungkol sa syudad. Mas payapa dito sa atin. Samantalang doon, naliwat kanan ang krimen na nangyayari. Tama naman po kayo sa sinabi nyo. Mas marami nga pong nangyayaring krimen sa syudad kumpara dito sa inyo. Pero, masaya pa rin po mabuhay dun, Lo. Maraming trabaho at hindi mo mararamdaman na napag-iiwanan ka ng mundo. Kaya, Lo, payagan nyo na po magtrabaho si Efren sa syudad. Huwag po kayo mag-alala. Ako po bahala sa kanya. Tumigil kayong dalawa sa kaibahan nyo, ha? Hindi magtatrabaho si Efren sa syudad. Dito lang siya. Dahil mas mapapakinabangan siya rito. Kaya ikaw, Marvin, tigilan mo na ang pag-iimpluwensya dyan kay Efren na magtrabaho kung saan-saan lugar. Ang init naman po kagad ng ulo nyo, Lo. Pero kayo po ang bahala. Wala akong magagawa. Pero sana ay pag-isipan nyo po ang alok ko kay Insan. Malay nyo, nasa ibang lugar pala at swerte niya. Matalim na tinignan ni Lolo Simeon si Marvin. Kaya hindi na siya nagsalita. Tumahimik na rin ako kasi alam ko na kahit na anong paliwanag pa ang gawin namin ni Marvin ay hindi talaga papayag si Lolo Simeon na umalis ako sa aming baryo. Naiintindihan ko naman na kailangan kong manahin ang kakayahan niya. Kapag kasi nawala na siya, ay kailangang merong magpatuloy ng mga ginagawa niya.
gaya na lamang ng panggagamot at paggamit ng agimat. Pero hindi ko rin kasi kayang isantabi ang pangarap ko na magpunta sa syudad. Kahit sana hindi ako magtrabaho roon, ay gusto ko pa rin na makapasyal sa lugar na yon. Sa mga sumunod na araw, ay madalas kong samahan si Marvin sa magagandang lugar sa aming baryo. Pero ang palagi naming pinupuntahan ay ang talon na nasa loob ng gubat. Sinabi rin sa akin ni Lolo Simeon na palagi kong bantayan si Marvin at siguraduhin ko na hindi ito gagawa ng anumang kalokohan. Isang hapon, nagtungo kami ni Marvin sa talon para maligo at lumangoy. Alam ko na sinusulit na niya ang araw na naroon siya sa aming baryo dahil sa makalawa ay aalis na siya. Nang napagod ako sa paglalangoy at pagtalon mula sa itaas ng talon, ay naupo ako sa malapad na bato. Inilublob ko ang mga paa ko sa tubig. Maya-maya pa ay lumapit si Marvin at umupo siya sa tabi ko. Malapit ka na palang umalis, Insan ah. Kaya nga eh. Grabeng bilis ng araw. Paniguradong matatagalan na naman bago ako makabalik dito. Ay teka Insan, maalala ko. Kinausap mo na ba ulit si Lolo Simeon? Hindi Insan. Ang ibig ko sabihin, yung tungkol sa sasama ka sa akin tapos magtatrabaho ka. Ah, yun ba? Wala. Hindi ko na siya kinausap tungkol dyan. Alam ko kasi na hindi naman siya papayag kahit anong paliwanag pa ang gawin ko eh. Saka Insan, naiintindihan ko naman si Lolo. Naisip ko rin na kung magtatrabaho ko sa malayong lugar, ay mawawala na si Lolo ng kasama sa bahay. Kawawa naman siya kapag nangyari yun. Alam mo naman, matanda na siya, di ba? Mahirap mag-isa sa bahay kapag nasa ganong edad na. Sa bagay, tama yung sinabi mo. Pero hindi ba? Pangarap mo makarating sa syudad? Oo. Alam mo naman yun eh. Bata pa lang tayo eh, gustong gusto ko na talaga makarating sa lugar na maraming building at malalaking gusali. Gusto kong makasakay dun sa sinasabi mong LRT at makapasok sa mall. Pero siguro, mukhang hanggang pangarap na lang yun. Ang bilis mo namang sukuan ng pangarap mo. Huwag kang ganyan, Insan. Pero alam mo, may naisip akong ideya. Ano na namang naiisip mo? Baka kalokohan na naman yan ah. Hindi. Naisip ko kasi na kung hindi natin mapapapayag si Lolo na magtrabaho ka sa syudad, edi magbakasyon ka na lang doon kahit ilang araw lang. Tapos bumalik ka ulit dito. At least, nakarating ka sa lugar na gusto mong puntahan, di ba? Ang tanong kung papayag ba si Lolo Simeon. Ayoko nang magsabi sa kanya kasi nalulungkot lang ako kapag hindi siya pumapayag na umalis ako rito eh. Napakadali ng solusyon sa problema mo eh. Eh di tumakas ka. Aalis tayo habang tulog pa si Lolo Simeon. Wala nang magagawa yon kapag nakaalis na tayo. Hindi naman niya alam ang papunta sa amin eh. Ayoko, Insan. Panigurado magagalit si Lolo sa akin kapag ginawa ko yun. Alam mo, kapag masyado kang matatakutin, wala ka mararating sa buhay, maniwala ka. May nabasa nga ako sa isang libro dati na ang sabi, ang takot natin ang pumipigil sa atin para makamit natin ang ating pangarap. Kaya kung pangarap mo talagang makarating sa syudad, Insan, alisin mo yung takot mo kay Lolo Simeon. Sa kailang araw ka lang naman dun eh, babalik ka rin dito. Siguro, magagalit si Lolo sa'yo pagbalik mo. Pero at least, natupad naman ang pangarap mo, di ba? Natigilan ako at napaisip sa mga sinabi ng pinsan kong si Marvin. Natukso akong pumayag sa naisip niyang ideya. Pero hindi ko maalis sa utak ko ang katotohanan na magagalit talaga si Lolo Simeon kapag umalis ako nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nang sandaling yon ay nahati ang aking utak sa pagdedesisyon
kung sasama ba ako kay Marvin sa syudad o hayaan ko na lang na maging pangarap na lamang ang aking pangarap. Kinagabihan ay magdamag kong pinag-isipan ang sinabi sa akin ni Marvin. Siyempre, hindi ko inalis sa isip ko na talagang magagalit si Lolo Simeon kapag umalis ako nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ngunit naisip ko rin na baka yun na ang una at huli kong pagkakataon na makapunta sa syudad. Baka hindi na ako magkaroon ng ganong pagkakataon kapag pinalagpas ko pa yon. Bago ko natulog ay isang desisyon na ang nabuo sa aking isipan. Nang magising ako kinaumagahan ay hindi nawala sa utak ko ang desisyon na yon. Habang nag-aalmusal kami ay biglang dumating ang kapitan ng aming baryo. Kinausap niya si Lolo Simeon sa labas at napansin ko na seryoso ang kanilang mga muka. Sinamantala ni Marvin na nasa labas si Lolo para kausapin niya ako. Ano, Insan? Pinag-isipan mo namang mabuti yung sinabi ko sa'yo kahapon? Oo, Insan. Nakapagdesisyon na ako. Sasama na ako sa syudad. Pero siguro 3 araw lang ako ron, ha? Ayos. Pero magpapaalam ka pa rin ba kay Lolo? Hindi, kasi paniguradong di siya papayag eh. Tatakas na lang ako. Bahala na kung magalit siya sa akin. Tama ka rin naman na kailangan kong tuparin ang pangarap ko na makapunta sa lugar kung saan ka nakatira. Huwag ka mag-alala, Insan. Kasi sagot ko na ang pamasahe mo pagpunta ron at pabalik dito. Saka wala kang iintindihin doon kasi libre ang pagkain. Kami ni Tatay ang bahala sa'yo. Nang pumasok si Lolo Simeon, ay itinigil namin ni Marvin ang pag-uusap. Napansin ko na tila may mabigat na problema si Lolo Simeon nang bumalik siya sa pagkakaupo. Lo, bakit parang pasan niyo po ang lahat ng problema sa mundo? Ano po ba sinabi sa inyo ni Kapitan? May kailangan kasi akong gamutin sa kabilang baryo na isang pamilya. Humingi ng tulong kay Kapitan para ako ay kausapin. May hinala kasi sila na binabarang ang pamilyang yon. Grabe. Nakakaawa naman pala sila kung ganun. Kaya pagkatapos natin kumain, ay pupuntahan ko na ang pamilyang yon. Kung totoong binabarang sila, ay kailangan ko sila kagad magamot at mabigyan ng pangontra. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Tama po kayo, Lo. Baka po malaki ang galit sa kanila ng kung sino man bumabarang sa kanila. Kasi buong pamilya ang dinali. Matatagalan siguro ako ron, Apo. Baka mga pahapon na ako makabalik. Kaya kayo na muna ni Marvin ang bahala rito. Huwag niyo na akong hintayin sa pananghalian at kumain na kayo kapag nagugutom kayo. Nagkatinginan kami ni Marvin. Kahit wala siyang sinabi, ay alam ko ang tumatakbo sa utak niya ng oras na yon. At sigurado ko na iisa ang naiisip naming dalawa. Matapos naming mag-almusal, ay naghanda na si Lolo Simeon sa kanyang pag-alis. Dinala niya ang mga gamit niya sa panggagamot at nagdala rin siya ng ilang piraso ng agimat. Nang nagpaalam na siya, ay tumayo kami ni Marvin sa may pintuan at inihatid namin ng tanaw si Lolo Simeon. Grabe. Hanggang ngayon pala, si Lolo Simeon pa rin ang inaasahan dito pagdating sa panggagamot, no? Sinabi mo pa, Insan. Kaya nga gusto niya na manahin ko kakayahan niya. Pero gusto bang gawin ang ginagawa ni Lolo? Oo naman. Parang ang sarap kasi sa pakiramdam na nagpapasalamat ang mga tao sa'yo dahil nakakatulong ka sa kanila. Sa sino pa ba ang pagmamanahan ni Lolo ng kakayahan niya kundi ako lang? Sa mga apo niya, ako lang naman ang interesado sa ginagawa ni Lolo eh. Tama ka, Insan. Ayoko maging albularyo gaya ni Lolo Simeon. Baka hindi na ako makapunta sa mga bar kasi
Kahit gabi may nagpapagamot sa akin. Pero mamaya na tayo mag-usap. Alam ko na alam mo kung anong tumatakbo sa utak ko ngayon. Ngayon na tayo aalis, Insan. Tama ka. Samantalahin natin habang wala pa si Lolo. Sige na, maligo ka na. Tapos, mag-empake ka lang ng mga damit mo. Bilisan mo. Agad akong kumilos para maghanda sa pag-alis. Inuna ko ang pagligo at saka ako nag-empake ng mga damit na dadalhin ko. Hindi ko na dinamihan dahil 3 araw lang naman akong mawawala sa bahay. Habang nag-e-empake ako, ay bigla akong natigilan. Nagkaroon ako ng pagdadalawang isip kung itutuloy ko nga ba ang pagsama ko kay Marvin papunta sa syudad. Napapitlag ako nang pumasok si Marvin sa kwarto. Basa ang buhok niya dahil kakatapos lamang niya na maligo. Oh, bakit nakatulala ka pa dyan? Hindi ba sabi ko sa'yo bilisan mo na? Insan, ano kasi, parang nakukonsensya ako eh. Ngayon ko lang kasi ito gagawin. Yung aalis ako nang hindi nagpapaalam kay Lolo. Ngayon ka lang naman talaga aalis ang baryong to, di ba? Kaya unang beses mo talaga itong gagawin. Kung nagdadalawang isip ka, pwede ka namang wag na sumama. Mahirap yang hindi ka sigurado, Insan. Ay naku, paano ba? Sige na nga, sasama na ako sa'yo. Mag-iiwan na lang ako ng sulat kay Lolo para alam niya kung nasan ako. Yan, magandang ideya yan. Pero bilisan mo na para hindi tayo abuti ng gabi sa daan. Tinapos ko na ang aking pag-eempake. Matapos yun, ay nagsulat ako sa papel ng isang sulat para kay Lolo Simeon. Inilagay ko roon na sumama ako kay Marvin sa pagpunta sa syudad. At tumingi rin ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko na gusto ko talagang makarating sa syudad at 3 araw lang naman akong mawawala. Itiniklop ko ang papel at ipinatong ko yun sa lamesa sa kusina. Pinatungan ko ng kutsara ang sulat para hindi yun liparin. Hindi nagtagal ay magkasama na kaming umalis ni Marvin. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko habang naglalakad kami papalayo. Nang nakasakay na kami ng tricycle, ay doon ko na tinanggap ng tuluyan na kailangan kong harapin ang galit ni Lolo Simeon pagbalik ko sa baryo namin. Nang nakarating kami sa bus station, ay sumakay kami ng bus papunta sa Maynila. Hindi nagtagal ay umandar na yon. Habang tulog si Marvin sa biyahe, ako naman ay gising na gising. Nakakasakay naman ako ng bus, pero yun ang unang beses na babiyahe ako ng matagal. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang oras, ay unti-unti nang nagbago ang dinadaanan namin. Mula sa mga maliliit na bahay, ay nakakita na ako ng matataas na building sa hindi kalayuan. Bawat billboard na nadadaanan namin ay tinitignan ko at manghang-mangha ako. Insan, tignan mo, ang daming malalaking TV. Ano ka ba? Hindi TV mga yan. Billboard ang tawag dyan. Ah, ganun ba? Kala ko kasi TV. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga ganun eh. Pero totoo nga pala yung kinikwento mo sa akin, no? Ang daming matataas na building dito. Nasa Maynila na ba tayo, Insan? Oo, pero sa Quezon City kami nakatira. Malapit-lapit na rin tayo. Mabuti na lang at umalis kagad tayo kasi kung tumagal pa tayo, ay aabuti na tayo ng sobrang gabi. Nagpatuloy ako sa mga bagay na noon ko lang nakita. Doon ko napagtanto na napakalayo pala talaga ng baryo namin sa syudad. Nang bumaba na kami sa bus, ay sumakay naman kami ng jeep. Pagbaba namin, ay sa LRT naman kami sumakay. Tinuruan ako ni Marvin kung paano gumamit ng card na kailangan kong
ipasok sa isang bagay para makapasok ako sa hintayan ng tren. Nang nakasakay na kami sa LRT, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari yun. Ang buong akala ko kasi ay habang buhay na akong nasa aming baryo at hindi na ako makakapunta sa ibang lugar. Papalubog na ang araw at naglalakad na kami ni Marvin papunta sa bahay nila. Napansin ko ang napakalaking tambak ng basura sa paligid. Pumapasok sa ilong ko ang mabahong amoy ng basura. Insan, saan ba tayo papunta? Eh di sa bahay namin. Akala ko ban sabi mo sa kondo kayo nakatira ni Tito Victor? Bakit nasa gitna ng bundok ng basura tayo naglalakad? Hindi ba sabi mo ang kondo ay isang mataas na building? Wala naman ako nakikitang building dito Masyado ka ba inipid? Maghintay ka lang. Makakarating din tayo sa kondo namin. Payatas ang tawag sa lugar na to. Dito itinatambak ang mga basura na nanggagaling sa iba't ibang lugar. Ganun ba? Nung ginagawa ng mga tao ron sa tambak ng basura, bakit parang naghahalukay sila? Pangangalakal ang tawag sa ginagawa nila. Naghanap sila ng mga plastic, bakal at bote o kung ano pang bagay na pwede nilang ibenta sa junk shop. Yan ang kabuhayan nila. Totoo pala yung sinasabi ng iba na may pera sa basura. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay huminto si Marvin sa harapan ng isang bahay na barong-barong. Ang dingding nun ay pinagtagpi-tagping yero, plywood at sako. Binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob, kaya binuhay ni Marvin ang ilaw. Tumambad sa amin ang isang lalaki na nakahiga sa papag. Tulog siya habang nakanganga. May 2 bote ng alak sa tabi ng papag. Sa itsura ng lalaki ay alam kong lasing na lasing siya. Ay nako, si tatay talaga, oo. Naglasing na naman. Hanggang ngayon pala ay hindi pa rin humihinto sa pag-iinom ng alak si Tito Victor. Sinabi mo pa. Pinipigilan ko na nga yan dati, pero ayaw pa rin magpapigil. Kaya yun, hinayaan ko na lang. Kasi yan lang naman ang paraan niya para makalimot kahit sandali sa pagkawala ni nanay. Halos 2 taon na ang nakakaraan nang mamatay ang nanay ni Marvin. Ayon sa kwento niya, ay may pumatay sa nanay niya habang naglalakad yun pauwi. Gabi nang mangyari yun at walang nakakita kung sino ang pumatay sa nanay ni Marvin. Iginala ko ang mga mata ko sa kabuuan ng bahay na kinaroroonan namin. Kakaunti ang gamit doon. Meron isang maliit na TV na nasa sahig. May lamesa at 2 upuan. Merong lababo at may isang pinto na sa tingin ko ay para sa banyo. Marvin, ito na ba ang bahay nyo? Akala ko ba sa building kayo nakatira? Yung kondo kung tawagin. Ito na nga yung kondo na sinasabi ko sa'yo. Alam mo kasi, Insan, iniisip ko na isa tong condominium building. Pangarap ko kasi talaga na makatira kami ni tatay sa ganun Pero habang wala pa akong pera, ay nag-i-imagine na lang ako na sa kondo kami nakatira. Bakit? Nagulat ka ba na ganito ang buhay namin dito? Medyo. Ang akala ko kasi sa maayos na bahay kayo nakatira Pero okay na to, kaysa sa wala. Tama ka. Saka ang importante ay magkasama kami ni tatay. Pasensya ka na nga pala kung naabutan natin si tatay na lasing Bukas mo pa yan makakausap. Ilagay mo na lang dyan sa tabi ang bag mo. Lalabas lang muna ako para bumili ng pagkain. Sinunod ko ang sinabi ni Marvin. Nang umalis na siya, ay lumabas ako at pinagmasdan ko ang kapaligiran. Sa totoo lang, malayong malayo ang lugar na yon sa kinuwento sa akin ni Marvin kung saan sila nakatira. Pero naiintindihan ko naman kung bakit nagsinungaling si Marvin sa amin ni Lolo Simeon. Ayaw niya lang siguro kaming mag-alala sa kanila ng tatay niya.
Hindi nagtagal ay bumalik na si Marvin na may dalang lutong ulam at 2 plastik na may kanin. Naghain na siya at sabay kaming kumain. O ano, saan mo nga pala gustong pumunta bukas? Hindi ko naman alam ang pwedeng puntahan dito eh. Ikaw na ang bahala. Sige, total. Hindi ka pa naman nakakapunta sa mall. Eh doon tayo pupunta bukas. Talaga? Sige, gusto ko yan. Pero mas masaya sana kung kasama natin si Lolo Simeon, no? Eh hindi ba? Ayaw umalis ni Lolo sa lugar nyo? Kaya nga eh. Tsaka paniguradong sa oras na to, alam na ni Lolo na sumama ako sa'yo. Nako, galit na galit yun sa akin pag uwi ko. Huwag mo na munang isipin si Lolo Simeon. Paano ka makakapag-enjoy niyan kung palagi mo siyang iisipin? Sa bagay, tama ka. Saka, mabilis na rin naman ang 3 araw eh. Susulitin ko na lang ang araw na nandito ako. Pagkatapos naming kumain, ay tumambay muna kami sa labas. Habang nagkwekwentuhan kami ni Marvin, ay nakatingin ako sa bundok-bundok na mga basura. Kahit gabing-gabi na, ay meron pa ring mga tao na naghahalukay sa basura. Doon ko nakita kung gaano kahirap ang buhay ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Hindi agad ako nakatulog sa unang gabi ko sa bahay ni na Marvin dahil namamahay ako. Kaya naman, medyo late na akong nagising ng sumunod na araw. Nakita ko sina Marvin at Tito Victor na kumakain na ng almusal. Inaya nila akong kumain. Nagmumugmuna ako bago ko tumulog sa kanilang hapagkainan. Kagabi pala kayo dumating dito ni Marvin. Abay, pasensya ka na. At lasing ako nung dumating kayo eh. Hindi ko tuloy ikaw na welcome. Welcome pala sa bahay namin, Efren. Ayos lang po, Tito. Kumusta naman po pala kayo? Eto, hirap pa rin sa buhay. Tapos 2 linggo pang walang pasok sa pabrika yung pinsa mo. Hindi ko na tuloy alam kung saan kamay ng Diyos kami kukuha ng pagkain sa mga susunod na araw. Tay, may naitabi naman po akong pera kahit papano eh. Makakasurvive pa rin po tayo. Ako po ang bahala sa ating 3. Sa bagay, saka pwede rin naman tayong mga lakal eh. Pero maiba ako. Mabutit pinayagan ka ni tatay na sumama kay Marvin, Efren. Tito, ang totoo po niyan eh. Hindi po ako nagpaalam sa kanya. Tumakas lang po ako. Alam ko po kasi na hindi niya ako papayagan na umalis sa baryo eh. Gusto ko po talaga makarating dito eh. Naku po, nalintikan na. Sigurado nagwawala na ngayon yun. Ayaw pa naman nun na sinusuway siya. Kaya ikaw, Marvin, ipasyal mo si Efren ha. Huwag mo't sayangin ang pagtakas niya sa lolo niyo. Ay, sandali lang. At kukunin ko vitamins ko. Tumayo si Tito Victor. May kinuha siyang 1 bote ng gin na nakapatong sa lababo. Pagkaupo niya, ay nilagyan niya ng gin ang kape niya at dere-derecho niya yung ininom hanggang sa maubos. Teka. Gin po ang vitamins nyo? At hinahalo nyo pa po sa kape? Hehe, masanay ka na dyan kay Tatay Insan. Lahat na nga yata ng inumin at pagkain ay hinahaluan niya ng alak. Kulang na nga lang, pati sinigang lagyan niya ng gin Aba, magandang ideya sinabi mo, anak ah. Sa susunod nga, ay gagawin ko yan. Hindi ko pa kasi nasusubukan na lagyan ng gin ang sabaw ng sinigang. Anak ng tinapa, bakit ba sinabi ko pa yon? Nagkaroon ka pa tuloy ng ideya. Natawa ko sa naging usapan ni na Marvin at Tito Victor. Nakita ko na kahit mahirap ang buhay nila, ay masaya pa rin sila. Naging magana ang pagkain ko, lalo na't napakasayang kausap ni Tito Victor. Masyado kasing seryoso sa buhay si Lolo Simeon, kaya hindi ko siya nakakabiruan. Lalo na kapag kumakain kami. Pagkatapos naming kumain, ay naligo na kami ni Marvin sa isang poso na medyo malayo sa bahay nila.
Maraming mga taong nag-iigib doon, kaya kapag nauubos na ang tubig sa aming timba, ay kailangan ulit naming pumila. Malayong malayo yun sa buhay namin sa baryo. Doon kasi ay meron kaming sariling balon na pinagkukunan namin ng tubig na panligo at kami lang ni Lolo ang gumagamit ng balon na yon. Matapos maligo ay umuwi na kami para magbihis. Pinahiram ako ni Marvin ng maayos na damit at sapatos. Pagdating namin sa mall ay labis akong namanga. Noon lang kasi ako nakakita at nakasakay sa escalator at elevator. Para akong isang bata na ipinasyal sa isang napakalaking palaruan. At dahil sa wala akong pera, ay nagtingin-tingin na lang kami sa mga nakadisplay na paninda sa iba't ibang tindahan na naroon. Pagsapit ng tanghali, ay kumain kami ni Marvin sa isang kilalang fast food restaurant. Nag-take out kami ng fried chicken at spaghetti para kay Tito Victor. Kung saan-saan pa ako dinala ni Marvin nang umalis kami sa mall. May pinuntahan kami na isang napakalaking parke at doon kami naglakad-lakad habang nagkikwentuhan. Palubog na ang araw nang magdesisyon kami na umuwi na. Inabot na kami ng dilim habang naglalakad kami sa gitna ng mga bundok ng basura. Ano? Kumusta? Natuwa ka ba sa mga pinuntahan natin kanina ha, Insan? Sobra-sobra, Insan. Walang mga ganun sa baryo namin eh. Ang dami rin palang magagandang lugar dito, no? Hayaan mo. Bago ka umalis, ay pupunta tayo sa isang amusement park. Ano naman yung amusement park? Parang peryahan, pero mas malaki at maraming rides. Basta, mag-e-enjoy ka ron panigurado. Mukhang maganda nga ron ah. Ang dami ko na maikikwento kay Lolo na mga napuntahan ko rito. Napahinto ako sa paglalakad nang maramdaman ko ang bahagyang pag-init ng aking agimat. Tumaas ang balahibo ko sa aking mga braso at sinundan yon ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Kinakabahan akong luminga sa paligid. Hinawakan ko ang agimat at mas naramdaman ko ang init nun. Nang mapansin ni Marvin na mag-isa lang siyang naglalakad, ay lumingon siya sa akin at napakunot noo siya. Oh, bakit bigla kang tumigil sa paglalakad, Insan? May problema ba? Insan, bigla kasing uminit tong agimat ko eh. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo, kapag bigla na lang itong uminit, ay may aswang sa malapit. Insan, meron bang aswang dito sa inyo? Aswang? Nagpapatawa ka ba? Paano naman magkakaroon ng aswang dito, Insan? Ipapaalala ko lang ha, na nasa syudad tayo at wala tayo sa baryo nyo. Walang aswang dito, Insan. Halika na nga, umuwi na tayo para maibigay na natin itong pasalubong natin kay tatay. Oo nga, baka nagkamali lang ang agimat ko. Pilit kong inalis ang kaba sa dibdib ko at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero hindi ko maiwasan na lumingalinga sa paligid dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod ng tingin sa amin ni Marvin. Nang nakarating na kami ni Marvin sa bahay nila, ay tulog naman si Tito Victor. Lasing na naman siya at may suka pang nagkalat sa sahig. Nilinis muna ni Marvin ang suka at sa kanya pinunasan ng basang bimpo ang tatay niya. Habang pinanonood ko si Marvin, ay napansin ko ang lungkot sa mga mata niya. Sa totoo lang, Insan, naawa na ako rito kay tatay eh. Ilang taon nang patay si nanay pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap na hindi na namin kasama si nanay. Masakit talaga mawalan ng mahal sa buhay, lalo na matagal na nakasama ni Tito Victor si Tita Sonia. Pero hanggang ngayon ba, ay hindi pa rin nahuhuli yung gumawa nung kay tita? Sa kasamaang palad, hindi pa rin, Insan eh. Saka hindi na ako umaasa na babibigyan pa ng hustisya yung pagkamatay ni nanay. Kapag kasi wala kang pera, hindi uusad ang hustisya para sa'yo.
Talagang para lang sa mayayaman ng ustisya, insan. Wala ba kayong suspect sa kung sino ang pwedeng gumawa nun? Wala, insan. Napakabait ng nanay ko. Wala yung kaaway dito. Lahat ng tao rito ay kasundo niya. Imposible kasing pagdanakaw ang motibo kasi nang natagpuan ang bangkay ni nanay ay naroon pa rin ang pitaka niya at walang bawas yung perang naroon. Kaya nga lahat kami rito ay nagtataka kung sinong gagawa nung kay nanay. Biruin mo, insan. Yung paraan ng pagpatay sa nanay ko ay hindi talaga makatao. Halos hindi na namin siya makilala. Wakwak ang tiyan niya at nakalabasan lahat ng lamang loob niya. Huminto sa pagsasalita si Marvin. Tila may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at agad niyang pinunasan gamit ang kanyang kamay. Tama na, insan. Pasensya ka na kung bakit naitanong ko pan tungkol kay tita. Ayos lang. Sa tingin ko, maganda rin na naikwento ko yun para masanay ako. Pero sana talaga, maparusahan pa rin ang gumawa nung kay nanay. Alam ko kasi, na habang malaya pa rin ang walang yang yon, ay hindi matatahimik ang kaluluwa ni nanay. Labis ang awang naramdaman ko para sa pinsan kong si Marvin. Parehas man kaming namatayan ng ina, ay masasabi ko na mas masakit ang nangyari sa kanya. Nakasama niya kasi ng matagal ang nanay niya at namatay yun sa isang karumal-dumal na paraan. Habang ako naman ay sanggol pa nang nawalan ng nanay at wala pa akong kamalay-malay ng mga panahong yun. Kinabukasan ng umaga ay nagising ako dahil sa malakas na pagyugyug ni Marvin sa braso ko. Papungas-pungas ko pang ibinukas ang aking mga mata. Bakit yun, insan? Bumangon ka na dyan, insan. May namimigay ng libreng almusal sa labas. Ha? Sino? Basta huwag ka na magtanong at baka maubusan na tayo ng pagkain. Kahit wala pa ako sa wisyo, dahil kakagising ko pa lang, ay tumayo na ako at sumama ako kay Marvin sa labas ng bahay. Nakita ko sa hindi kalayuan ang isang pila ng mga tao at sa unahan ay may isang mahabang lamesa. Pumila na kami ni Marvin para makakuha kami ng libreng almusal. Isang magandang babae ang nakita ko sa unahan na siyang nangunguna sa pamimigay ng pagkain. Maaliwalas ang mukha niya at palagi siyang nakangiti. Sino yung babaeng namimigay ng pagkain, insan? Siya si Madam Elvira. Madalas talaga siyang mamigay ng pagkain dito sa Payatas. Minsan nga namimigay din siya ng grocery at mga damit. Napakayaman kasi niya. Kaya niya yung ginagawa. Siguro, hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa pera niya sa sobrang dami. Kaya itinutulong na lang niya sa mga mahihirap. Grabe. Ang bait naman pala niya kung ganun. Akala ko kasi sa mga mayayaman masasama ang ugali. Hindi naman lahat. Marami pa rin ang gaya ni Madam Elvira na mabait at palaging tumutulong sa mga nangangailangan. Alam mo, insan, naiisip mo lang na lahat na mayayamang tao ay masama ang ugali kasi baka ganong karakter ang palagi mo nakikita sa mga palabas sa telebisyon. Kaya nga tama ka dyan sa sinabi mo. Madalas kasi nakapagmayaman sa palabas ay kontrabida. Pero nasan nga pala si Tito Victor? Bakit hindi pa natin siya sinama rito para nakalibre na rin siya ng almusal? Okay na. Nauna na si tatay sa ating kanina. Siya nga ang gumising sa akin para sabihin na may palibreng almusal si Madam Elvira. Hindi yung nagpapauli sa mga ganito, no? Palagi yung nauuna. Mabilis na umusad ang pila dahil mabilis ang kilos ni Madam Elvira at ng iba pang katulong niya sa pamamahagi ng pagkain sa mga tao. Nang kami na ni Marvin ang nasa unahan, ay si Madam Elvira ang mismong nag-abot sa akin ng pagkain. Sa isang pinggan ay merong pansit, 3 piraso ng pandesal at 1 pritong itlog. Nang napatingin ako sa mga mata niya, ay biglang nag-init ang aking agimat. Luminga ako sa paligid dahil alam ko
na kapag ganun ang nangyayari sa agimat na yon, ay merong aswang sa paligid. Sandali lang. Hindi mo ba kukunin itong pagkain mo? Sorry po. Maraming salamat po pala sa libreng almusal. Walang anuman. May kape kami rito. Kung gusto mo pumunta ka ron sa kabilang lamesa para makahingi ka. Bago ka ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita Opo. Nagbabakasyon lang po ako sa pinsan ko. Sabi ko na nga ba, hindi kasi pamilyar ang mukha mo sa akin Matamis akong ngumiti kay Madam Elvira. At saka ako umalis, nadala ang pagkain na ibinigay niya. Umuwi na ako sa bahay at naabutan ko ron si Marvin na kumakain na. Umupo na rin ako at sinabayan siya sa pag-aalmusal. Mas masarap talaga ang pagkain kapag libre. Kaya nga walang ganito sa baryo namin. Pero sa bagay, lahat kasi kami ron ay mahirap. Kaya walang tutulong sa amin sa ganitong paraan. Anong walang tumutulong ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na yata si Lolo Simeon Hindi man siya nagbibigay ng libreng pagkain, pero tumutulong naman siya sa mga tao sa pamamagitan ng panggagamot niya. Ay oo nga pala no. Saka hindi nagpapabayad yun si Lolo. Kung ano o magkano lang ang ibigay sa kanya, tinatanggap niya. Pero alam mo, kung ako kay Lolo Simeon, maniningil ako ng malaki. Kung ginagawa niya yon, malamang mayaman na kayo ngayon. Meron na siguro kayong malaki at konkretong bahay. Nako, malabong gawin niya ni Lolo. Naniniwala kasi siya na nagkaroon siya ng ganong kakayahan para tumulong dahil bigay yon ng Panginoong Diyos sa kanya. Sabi pa nga niya, baka kapag sinamantala niya ang mga tao, ay baka mawala sa kanya ang kapangyarihang manggamot. Yun naman na opinion ko lang, pinsan. Di, kapag ikaw na ang pumalit kay Lolo, hindi ka rin maniningil ng malaki. Nang dahil sa usapan namin ni Marvin, ay bigla kong naalala si Lolo Simeon. Naisip ko na galit na siya sa akin at baka minuminuto niya na akong minumura. Oh, bakit bigla ka namang tumahimik dyan? Naalala ko kasi bigla si Lolo Simeon Galit na sa akin yung panigurado. Hindi ba? Alam mo naman na yan bago pa tayo umalis ng baryo nyo. Saka ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Huling araw mo na rito bukas tapos uuwi ka na sa inyo. Ay, oo nga pala. Bukas tayo pupunta sa amusement park Maiba ako, Insan. Alam mo ba kanina, habang nakapila tayo ron, uminit na naman tong agimat ko. Ibig sabihin, may aswang sa malapit, ganun ba? Tama ka. Pero nagtataka ako kasi wala naman akong nakikitang aswang o kahina-hinalang tao sa paligid sa labas. Baka naman kasi nagmamalfunction na yung agimat mo. Malfunction talaga? Ano to, makina? Pero baka nga naglolo ko na tong agimat ko Matagal ko na rin kasi itong hindi nadadasalan Kasi alam ko na hindi ko pa naman ito kakailanganing gamitin. Sa kainsan, wala naman talagang aswang dito Maniniwala pa sana ako sa'yo na tama ang binibigay niyang senyales kung nandun tayo sa baryo nyo. Hindi ba? Minsan na may umataking aswang doon. Kaya nga mamaya dadasalan ko to para hindi na ito mali-mali ng pagbibigay sa akin ng babala. Ipinagkibit balikat ko na lang ang bagay na yon. Inisip ko na baka nga dahil sa hindi ko na nadadasalan ang aking agimat ay nagkakamali na yon. Pagsapit ng gabi ay pinagbihis ako ni Marvin ng maayos. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Pero ang sabi niya ay secret at malalaman ko na lang kapag nakapunta na kami sa lugar na pupuntahan namin. Nangako siya sa akin na mag-e-enjoy ako sa lugar na yon. Laking gulat ko nang dalhin ako ni Marvin sa isang bar kung saan may mga babaeng nagsasayaw sa maliit na entablado. Ang suot nila ay pangloob lang. Gumigiling sila na parang inaakit nila ang lahat ng mga lalaking naroroon. Umorder ng beer at sisig si Marvin para sa aming dalawa. Insan, bakit mo naman ako dinala rito? Magkakasala ako niyan sa'yo Bakit ka naman magkakasala? Wala ka namang syota.
Kahit na pa eh. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo ay hindi ako pwedeng makakita ng mga babae na nakaubad. Maliban na lamang sa mapapangasawa ko. Grabe. Masyado naman makaluma yung pag-iisip ni Lolo Simeon. Alam mo, Insan, walang masama na pumunta ka sa ganitong lugar. Siya hindi naman nakaubad yung mga babae rito eh. Tignan mo nga oh, at may suot pa rin sila kahit papano. Kahit na, Insan, hindi ba sila nilalamig sa mga suot nila? Baka magkaroon sila ng pulmonya niyan. Ewan ko sa'yo, Insan. Dapat talaga na isama kita ng mas madalas dito eh, para masanay ka sa mga ganitong bagay eh. Ang mabuti pa, simulan na natin ang pag-inom. Insan, di naman ako umiinom eh. Mapapagalitan ako ni Lolo. Wala naman dito si Lolo Simeon eh. Tsaka, hindi niya naman ito malalaman. Ano ka ba? Binuksan ni Marvin ang 2 bote ng beer at inabot niya sa akin ng isa. May pagdadalawang isip ko yung tinanggap. Sa una, ay ayoko talagang uminom. Pero masyadong naging mapilit si Marvin. Kaya wala akong nagawa, kundi antikman ang beer. Ang pangit naman ng lasa nito. Ang pait. Parang ihi ng tikbalang. Aba, Insan, nakatikim ka na ba ng ihi ng tikbalang? At alam mo ang lasa nun? Sa una lang mapait yan. Kapag tumagal na, sasarap na yan. Manamis-namis. Sundan mo kasi ng pulutan pagkainom mo. Tapos, panoorin mo lang yung mga babaeng sumasayaw. Ginawa ko ang sinabi ni Marvin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ubusin ang 1 bote ng beer. Nang nasa 2 bote na ako, ay doon na nasanay ang dila ko sa lasa ng alak hanggang sa hindi ko na alam na 3 bote na pala ako. Pasuray-suray akong naglalakad habang inaalalayan ako ni Marvin. Pauwi na kami sa bahay nila. Yun ang unang beses na nalasing ako sa buong buhay ko. Kaya naman, bago sa akin ang ganong pakiramdam. Grabe ka, Insan. Hindi ko akalain na malalasing ka sa 3 bote ng beer. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, hindi naman ako nagiinom ng alak. Grabe, ganito pala ang pakiramdam ni Tito Victor kapag lasing, ano? Para akong lumilipad. Pakiramdam ko, umiikot ang paligid ko. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero, nag-enjoy ka ba kanina? Oo naman, Insan. Grabe, ang gaganda ng mga babae. Pero parang gusto ko silang bigyan ng damit para hindi sila nakasuot ng ganun habang nagsasayaw sila. Bakit kasi nila kailangan magsayaw ng halos kita ng kaluluwa nila? Pwede naman silang magsayaw habang nakasuot ng bestida. Ano ka ba, Insan? Kasama yon sa trabaho nila. Saka hindi sila dadayuin ng mga lalaki kung balot na balot sila habang nagsasayaw. Pambihira ka, oo. Magsasalita pa sana ako nang biglang uminit na naman ang aking agimat. Napahinto ako sa paglalakad at pinakiramdaman ko ang paligid. May narinig akong kaluskos sa kung saan. Napatingin ako sa kaliwa at mula sa hindi kalayuan ay may nakita kong anino na mabilis na gumalaw at biglang nawala. Oh, ano na naman problema mo, Insan? Nasusuka ka ba? Insan, nakita mo rin ba yun? Parang may tao dun ah. Dun oh. San? Wala naman ah. Saka, wala naman tao dito sa basurahan na ganitong oras. Tara na, umuwi na tayo at gusto ko na matulog. Uminit na naman kasi tong agimat ko eh. Alam mo, dasalan mo na nga yung agimat mo para hindi na yan nagkakamali. Walang aswang dito, Insan. Tara na. May pag-aalinlangan ako naglakad kasama ang pinsan ko. Hindi ko alam, pero kinakabahan talaga ako ng sandaling yun. Sa tingin ko, ay kailangan ko na talagang dasalan ang aking agimat upang masiguro ko na tama ang mga babalang ibinibigay nun sa akin. Nang makauwi na kami ni Marvin sa bahay nila, ay agad siyang humiga sa tabi ni Tito Victor. Sa sobrang kalasingan din ni Marvin, ay hindi niya na nagawang isarado ang pinto. Isasarado ko na sana ang pinto nang makarinig ako
ng malakas na pagsigaw ng isang lalaki sa kung saan. Tila nawala ang epekto ng alak sa akin nang marinig ko ang sigaw na yon. Pinakinggan ko ang sinasabi ng utak ko. Kinuha ko ang itak at lumabas ako ng bahay. Sinundan ko ang pinagmumulan ng sigaw. Dinala ako ng mga paa ko sa likuran ng isang napakalaking tambak ng basura at doon ko nakita ang isang nakakagimbal na tagpo. Nakita ko ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Para siyang isang halimaw na hinugot mula sa kailaliman ng impyerno. Halos kulay itim ang kanyang buong katawan. Mahahaba ang mga kuko niya at matutulis ang kanyang mga ngipin. Meron siyang malalaking mga mata na kulay pula na parabang nagbabagang bolang apoy. At ang mas nakakapanindig balahibo pa sa kanya ay ang malalaki niyang pakpak na maihahalin tulad sa pakpak ng isang tambuhalang paniki. Isang lalaki ang nilalapa niya. Tila gutom na gutom siya habang kinakain niya ang lamang loob ng walang kalaban-laban na lalaki. Malinaw na isang aswang ang nilalang na yon. Sa pagkakatanda ko, ay aswang na lipad ang tawag sa amin ng ganong klase ng aswang. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan dahil sobra ako nabigla. Hindi ko kasi inaasahan na makakakita ko ng aswang sa napakalawak na tambakan ng basura. Mabuti na lang at hindi ako napansin ng aswang dahil madilim ang kinaroroonan ko. Hindi nagtagal ay lumipad palayo ang aswang. Sa lakas ng pagkampay ng pakpak niya ay nilipad ang ilang basura. Mabilis na nawala ang aswang sa paningin ko at doon lang tila bumalik ang kaluluwa sa aking katawan. Naisipan kong lapitan ang bangkay ng lalaki pero hindi ko na itinuloy. Natakot ako na baka merong makakita sa akin at isipin na ako ang pumatay sa lalaking yon. Kaya nagmamadali akong tumakbo pabalik sa bahay ni na Marvin. Agad kong isinarado ang pinto at humiga na ako sa sahig na may nakalatag na manipis na kutsyon. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Marvin ang tungkol sa aswang dahil wala akong ideya kung papaniwalaan ba niya ako. Tanghali na nang magising ako. Wala sina Marvin at Tito Victor sa loob ng bahay. Nang naalala ko ang nakita ko kagabi, ay agad akong bumangon. Lumabas ako at nakita ko sa hindi kalayuan ang mga taong nagkukumpulan. Malamang nakita na nila yung bangkay ng lalaki na pinatay ng aswang. Nagtungo ako sa mga taong nagkukumpulan at nakumpirma ko na tama nga ang sinabi ko kanina. May mga pulis na naroroon at naghahanap sila ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Gusto ko sanang kausapin ang isa sa mga pulis pero nagkaroon ako ng alinlangan dahil baka hindi ako paniwalaan. Hanggang sa may tumapik sa likod ko at paglingon ko ay nakita ko si Marvin. Inaya niya na akong bumalik sa bahay nila at sumama naman ako sa kanya. Pagdating doon ay nakatulala akong nakaupo. Alam mo, Insan, malakas ang kutob ko na yung pumatay sa lalaking yon ay ang pumatay din sa nanay ko. Parehas na parehas sila kasi ng paraan ng pagkamatay eh. Ilang beses na bang nangyari rito ang ganong klase ng pagpatay, Insan? Sa totoo lang, maraming beses na talaga, Insan. Halos buwan-buwan na may pinapatay dito sa ganong paraan. Kaya nga may ibang nagsasabi rito na meron ditong gumagalang serial killer na galit sa mahihirap. Kasi karaniwan sa pinapatay dito ay mahihirap. Pero sa bagay, wala namang mayamang nakatira dito eh. Insan, may sasabihin ako sa'yo. Pero sana,
Huwag mong isipin na gumagawa ko ng kwento o nagsisinungaling ako ha. Kilala mo ako, Insan. Hindi ko galing magsinungaling. Bakit? Ano ba yung sasabihin mo? Bigla naman akong kinabahan dyan. Insan, nakita ko kung sinong pumatay dun sa lalaki. Narinig ko ang sigaw niya kagabi bago siya pinatay. Kaya hinanap ko ang kinaroroonan niya para sana tulungan siya. Pero huli na, nung makita ko siya, kasi patay na siya. Talaga? Kung ganun, dapat kang kausapin ng mga pulis. Baka ikaw na makakapagbigay ng lead sa kanila kung sino ang salarin sa mga patayang nangyayari dito sa Payatas. Pero Insan, hindi ko alam kung maniniwala sila sa sasabihin ko eh. Bakit naman? Kung nakita mo kung sino yung pumatay doon sa lalaki, di ba? Wala kang dapat na ikatakot, Insan. Sigurado ako na poprotektahan ka ng mga pulis kasi witness ka. Maniniwala ba sila, Insan, kapag sinabi kong hindi taong pumatay dun sa lalaki, kundi isang aswang? Sandaling natigilan si Marvin at tinignan niya ako na para bang naghihintay siya na bawiin ko ang aking sinabi. Maya-maya pa ay malakas siyang tumawa. Yang ka na naman sa mga aswang-aswang mo, Insan eh. Naniniwala naman ako sa aswang, pero imposible kasi na may aswang dito. Nasa syudad tayo, Insan, at wala tayo sa isang liblib na baryo. Yun nga din nga ang pinagtataka ko eh. Pero totoo talaga ang sinasabi ko. Maniwala ka, Insan. Aswang talaga ang pumatay dun sa lalaki na yun. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano nilapa nung aswang yung lalaki. Pagkatapos ay lumipad ng mabilis palayo yung aswang. Baka naman epekto lang yun ang pagkalasing mo kagabi. Hindi ba lasing na lasing ka? Kahit 3 bote lang ng birang tinira mo? Lasing ako, Insan. Pero alam ko ang kaibahan ng totoo sa hindi. Maniwala ka naman sa akin, oh. Nakakita na ako ng aswang noong may sumalakay na aswang sa baryo namin. Kaya sigurado ako na aswang ang nakita kong pumatay dun sa lalaki. Hindi ako sinungaling na tao, Insan. Kilala mo ako. Saka ano bang mapapala ko kung magsisinungaling ako, di ba? Wala naman eh. Teka, kung ganun. Ang ibig sabihin, Insan, aswang ang pumatay sa nanay ko. Kung parehas ng paraan ng pagpatay dun sa lalaki at kay Tita Sonia, malaki ang posibilidad na aswang ang pumatay sa nanay mo. Kaya pala palagi nagbibigay ng babala ang anting-anting ko. Dahil talagang may aswang dito. Hindi naman pala nagkakamali ang aking agimat. Kaya naisip ko na wag na munang umalis dito, Insan, hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yon. Ayokong aalis ako rito tapos mag-iisip ako sa inyo ni Tito kung okay lang ba kayo. Lalo na't walang nakakaalam kung kailan muling aatake ang aswang o sino ang susunod niyang bibiktimahin. Ilang taon naming inisip na tao ang pumapatay sa lugar na to. Pero isa palang aswang ang may gawa nun. Kailangan malaman to ni tatay. Wag mo munang sasabihin kay Tito Victor. Para sa akin, mas makakabuti kung tayong dalawa lang munang makakaalam nito. Baka kasi ipagsabihin ni Tito sa iba at isipin nila na nananakot lang ako o kaya isabihin nilang nababaliw ako. Insan, kailangan may ebidensya muna tayo na may aswang nga rito para hindi na tayo mahirapang magpaliwanag sa mga tao. Tama ka. Hindi kasi naniniwala ang mga tao rito sa aswang. Kaya kung sasabihin natin sa kanila na may aswang dito at wala naman tayong ebidensya, ay hindi talaga sila maniniwala sa atin. Pero Insan, paano mo papatayin yung aswang? Maraming paraan. Pero depende pa rin sa klase ng aswang kung mahirap o madali lang siyang patayin. Pero yung aswang na nakita ko, sa tingin ko, ay mahirap siyang patayin dahil may kakayahan siyang makalipad. Pero kaya mo patayin talaga yung aswang na yun, Insan? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Kung sakali, ito ang unang beses na makikipaglaban ako sa isang aswang. Ang tanging sandata ko lang ay itong agimat ko. Na ang alam ko lang na kayang gawin ay makaramdam kung may malapit na aswang sa paligid. Huwag ka mag-alala, Insan. Tutulungan kitang tugisin ang pesting aswang na yon. Hindi pwedeng wala akong gawin dahil pinatay niya ang nanay ko. Kailangan ko magiganti. At kailangan natin patayin ang aswang na yon para wala na siyang maging susunod na biktima. Nagpasalamat ako
dahil naniwala si Marvin sa akin. Sapat na sa akin na may isang tao na naniniwala sa mga sinabi ko. Pinag-usapan namin kung ano ang aming gagawin at ang naging plano namin ay kailangan naming magronda sa tambakan ng basura hanggang sa mahuli at mapatay na namin yung aswang. Naudlot ang pag-uwi ko sa baryo namin dahil sa aswang. Nangako ko sa sarili ko na hindi ako aalis sa lugar ni na Marvin hanggat hindi namamatay ang aswang. 2 magkasunod na gabi kaming nagronda ni Marvin sa tambakan ng basura at sa loob ng 2 gabi ay wala naman kaming nakitang bakas ng aswang. Hindi ko rin naramdaman na uminit ang aking agimat. Isang umaga, inaya ako ni Marvin sa labas dahil aniya ay naroon sina Madam Elvira para mamigay ng grocery at mga gamot. Nakipila na rin kami sa mga taong naroroon. Habang nasa pila ay nagsalita si Madam Elvira. May gamit siyang megaphone para marinig ng lahat ang kanyang sasabihin. Nakarating sa akin ang nangyaring pagpatay sa isang lalaki rito sa inyong lugar. Alam ko na hindi yun ang unang beses na may pinatay dito sa ganung paraan. Gusto kong malaman ninyong lahat na nalulungkot ako ng labis sa tuwing may nababalitaan ako na pinatay dito. Alam niyo namang lahat kung gaano kalapit ang puso ko sa mga taong nakatira dito sa Payatas. Pero huwag kayong mag-alala dahil nakipag-usap na ako sa ating mga kapulisan para mas unahin nilang iresolba ang problema dito sa inyong lugar. Kaya umasa kayo na malapit na nating malaman kung sino talaga ang salarin sa mga nangyaring patayan at sigurado ko na magbabayad siya. Malakas na nagpalakpakan ang mga tao. Maging kami ni Marvin ay pumalakpak din dahil kahanga-hanga ang pagpapakita ng malasakit ni Madam Elvira sa mga tao sa lugar na yon. Ano, Insan? Nakita mo na? Napakabait talaga ni Madam Elvira, no? Alam mo ba, sa tuwing may nangyayaring patayan dito, ay nagbibigay siya ng tulong sa mga tao dito. Yun ang paraan niya para kahit papano, mabawasan ang takot at lungkot namin dito. Kaya nga, Insan sana ay dumami ang mga kagaya niya na mayroong malasakit sa mahihirap at mga mas nangangailangan. Hindi nagtagal ay ako na ang nasa unahan at si Madam Elvira na naman ang nag-abot sa akin ng grocery at mga gamot. Nang iabot niya sa akin ang mga yon, ay biglang uminit ang suot kong agimat. Bigla kong napatitig sa mga mata niya at sa paningin ko ay biglang nagbago ang mukha niya. Naging aswang ang itsura ni Madam Elvira pero agad din yung bumalik sa pagiging tao. Ipinilig ko ang aking ulo at hindi ako makapaniwalang tumingin kay Madam Elvira. Oh, iho, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Ayos lang po ako, Madam. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Pagkasabi ko nun, ay matamis na ngumiti sa akin si Madam Elvira. Umalis na ako sa unahan ng pila. Magkasama kaming bumalik ni Marvin sa bahay nila, dala ang mga grocery at gamot. Nakatulala ako ng sandaling yon. Iniisip ko kasi kung ano ang ibig sabihin ng nangyari kanina na nakita ko sa muka ni Madam Elvira, ang muka ng aswang. Hanggang sa isang hinala ang nabuo sa aking isipan. Hindi ako sigurado, pero nagkaroon ako ng kutob na may itinatago si Madam Elvira at yun ang kailangan kong malaman. Marvin, lalabas lang ako saglit ha. Bakit, Insan? Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Magpapahangin ka sa labas? Ang baho-baho ng hangin sa labas dahil sa mga basura. Basta, maglalakad-lakad lang ako. Ikaw ang bahala. Basta umuwi ka kagad ha. At mananalangin tayo mamaya. Ay, oo nga pala. Baka hindi muna tayo pumunta sa amusement park ngayon. Kapos na kasi ako sa budget, Insan Ayos lang, Insan. Pwede naman tayong pumunta ron ng ibang araw O hindi kaya,
kapag bumalik ako rito. Lumabas na ako ng bahay ni na Marvin. Bumalik ako sa lugar kung saan namimigay sina Madam Elvira ng grocery at gamot. Kakaunti na lang ang mga taong nakapila, kaya alam ko na malapit na silang matapos. Nakita ko ang isang pulang kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Alam ko na yun ang kotse ni Madam Elvira dahil noong huling beses na nagpunta siya roon ay doon siya sumakay. Pasimple akong lumapit sa kotse at siniguro ko na walang makakakita sa akin. Chinek ko kung nakabukas ang trunk ng kotse at pakiramdam ko ay tumama ako sa jackpot ng loto dahil hindi yun nakalak. Marahil ay may kinuha roon si Madam Elvira tapos ay nakalimutan niyang isarado ng maayos. Agad kong binuksan ang trunk at pumasok ako sa loob nun. Isiniksik ko ang sarili ko roon at saka ko isinarado ang trunk. Matyaga ako naghintay hanggang sa naramdaman kong nabuhay na ang makina ng kotse at umandar na yon. Aminado ko na delikado ang gagawin ko pero hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataon na yon para malaman kung ano ang itinatagong sikreto ni Madam Elvira at ang naisip kong paraan ay ang sumama sa kanya papunta sa lugar kung saan siya pupunta. Makalipas ang halos 1 oras ay huminto na ang kotse. Pawisan na ako dahil napakainit sa loob ng trunk pero kailangan kong magtiis para malaman ko ang buong katotohanan. Napansin ko rin na habang nasa loob ako ng trunk ay hindi nawala ang pag-init ng aking agimat. Malinaw na senyales yun na may malapit na aswang sa akin at tanging si Madam Elvira lang ang taong malapit sa akin. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pinto ng kotse. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ko lumabas sa trunk ng sasakyan. Nakita ko ang isang malaking bahay sa aking harapan. Umikot ako sa buong bahay hanggang sa may nakita kong nakabukas na bintana. Pagsilip ko roon ay nalaman ko na kwarto yun ni Madam Elvira. Nakaharap si Madam Elvira sa isang malaking salamin habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Hinaplos niya ang kanyang muka at ang kanyang katawan. Napakaganda ko pa rin pala talaga. Sinong mag-aakala na napakahabang panahon ko nang nabubuhay sa mundong ito? Iba rin talagang nagagawa ng pagkain ko ng tao para mapanatili ko ang aking kagandahan at kabataan. Maraming salamat sa mga hampas lupang nakatira sa tambakan ng basura dahil silang nagbibigay sa akin ng ganito kagandang mukha. Napakadali naman kasi nilang utuin. Konting tulong lang, makakalimutan na nila ang patayan na nangyari. Masyado silang mababaw. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Madam Elvira. Nagimbal ako hindi lang sa mga sinabi niya, kundi maging sa refleksyon niya sa salamin. Iba ang nakarehistrong anyo ni Madam Elvira sa salamin dahil doon ay kitang-kita ko na siya nga ang aswang na may malaking pakpak. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat. Si Madam Elvira ang aswang na pumapatay sa mga tao sa payatas. Ginagawa niya yon upang mapanatili ang kanyang kagandahan. At ang kabutihan na ipinapakita niya ay ginagawa lang niya para hindi siya mapaghinalaan ng mga tao na siya ang tunay na salarin sa lahat ng patayan na nangyayari sa tambakan ng basura. Para sa akin ay sapat na ang aking mga nalaman kaya naisip kong umalis na roon. Kailangan makabalik kagad ako sa lugar ni na Marvin para masabi ko kay Marvin ang aking natuklasan. Lumayo ako sa bintana at malalaki ang mga akbang na naglakad ako palayo sa bahay ni Madam Elvira.
Ngunit hindi pa man ako nakakalayo nang marinig ko ang boses ni Madam Elvira sa akin likuran. Tinanong niya ako kung sino ko. Marahan akong humarap sa kanya. Teka sandali. Hindi ba isa ka sa mga nakatira roon sa tambakan ng basura? Ikaw yung bisita ni na Marvin. Tama ba ako? Ako nga po yun. Ako po si Efren. Ano palang ginagawa mo rito sa bahay ko? May kailangan ka ba? Ano po eh. Gusto ko lang po magpasalamat sa pagtulong niyo sa amin. Ah, ganun ba? Napaka-sweet mo naman yata. Talagang pumunta ka pa rito sa bahay ko para sabihin lang sa akin yan. Kahit sa pagkakaalala ko, ay nagawa mo ng magpasalamat sa akin kanina. Ano po kasi madam eh. Natutuwa po kasi ako sa pagtulong na ginagawa niyo. Bihira po kasi ako makakita ng mga taong kagaya niyo. Malaki talaga ang puso ko para sa mga mahihirap. Kung hindi mo na itatanong, ay dati rin akong mahirap. Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para makabawas sa paghihirap ng mga tao sa payatas. Ipagpatuloy niyo lang po yan, madam. Sigurado po ako na mas marami pa pong blessing mula sa Panginoong Diyos ang matatanggap niyo. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ko. Sa tingin ko naman ay hindi nakakaramdam si Madam Elvira na alam ko ang kanyang sikreto. Ngunit nawala ang ngiti ko nang nakakatakot na ngumisi si Madam Elvira. Maraan siyang naglakad papalapit sa akin at huminto siya sa aking harapan. Matiim akong tinitigan ni Madam Elvira. Kapansin-pansin na bahagya siyang nakayuko at hindi siya diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Naalala ko na sinabi sa akin ni Lolo Simeon na isang senyales na aswang ang kaharap ko ay kapag hindi ito nakakatingin ng diretsyo sa kausap nito. Madam Elvira, kailangan ko na pong umalis. Nakapagpasalamat naman na po ako sa inyo. Yun lang po talaga ang pinunta ko rito. Bakit hindi ka muna pumasok sa bahay ko? Magmerienda ka na muna. Naku, hindi na po. Maraming salamat na lang po. Busog pa ako eh. Sige po, aalis na po ako. Inaakala mo ba na hindi ko alam na narinig mo ang mga sinabi ko kanina habang nandoon ako sa kwarto ko? Nakita kita, Efren. Nakita kita sa refleksyon ng aking salamin habang nakasilip ka sa bintana. Umurong ang dila ko sa sinabing yun ni Madam Elvira. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Hindi ko ipinahalata ang takot ko. Lumunok ako at pinilit kong magsalita. Tama ka. Alam ko na nga ang sikreto mo. Isa kang aswang at ikaw ang pumapatay ng mga tao sa payatas. Nagbabait-baitan ka lang para pagtakpan ang kasamaan mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Kailangan kong gawin yon para hindi ako tumanda. Kailangan kong kumain ng tao para manatili ako maganda. Kahit ano pang dahilan na sabihin mo, mali pa rin ang pumatay ng tao. Humanda ka dahil makakarating to sa lahat ng tao sa payatas. Ipapaalam ko sa kanila kung ano kan talaga at kung ano ang ginagawa mo. Humahanga ako sa tapang mo. Pero alam kong kayang-kayang tapatan ng pera ang bunganga mo. May kinuwang mahabang wallet si Madam Elvira sa kanyang shoulder bag. Mula sa wallet ay may isang papel siyang inilabas. Iniabot niya yun sa akin. Pero hindi ko tinanggap. Isa itong blankong tseke. Pwede mong isulat dito ang kahit gaano kalaking halaga na pera na gusto mo. 1 milyon? 2 milyon? O 3 milyon? O kahit 10 milyong piso pa. Ikaw ang bahala. Tanggapin mo ito. Kapalit ng pananahimik mo. Hindi mababayaran na kahit na anong halaga ng pera ang mga buhay na kinuha mo. Sa tingin mo ba ay kaya ng konsensya ko na tanggapin ang pera mo? Tapos habang alam ko na patuloy kang pumapatay ng mga tao? At itong tandaan mo, Madam Elvira,
Hindi ako aalis sa payatas hanggat hindi kita napapatay. Kailangan mong mawala para wala ka nang maging biktima. Hinahamon mo ba ako? Hindi kita hinahamon. Sinasabi ko lang sa'yo kung anong mangyayari sa'yo. Kamatayan ang dapat sa mga kagaya mo. At sa tingin mo ba, ay natatakot ako sa'yo? Bakit? Sino ka ba? Malalaman mo rin kung sino ako sa susunod na pag-atake mo sa payatas. Sisiguraduhin ko na ang susunod mong pag-atake ron ang magiging huling gabi mo. Pinanlakihan ako ng mata ni Madam Elvira at tumiim ang bagang niya. Sigurado ko na kung kaya niya lang na mag-anyong aswang ng oras na yon, ay kanina pa niya ginawa para patayin ako. Tumalikod na ako at naglakad palayo. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Madam Elvira sa akin. Alam ko na sa mga sinabi ko sa kanya ay nagawa ko siyang galitin ng gusto. Pero mas maganda na magalit siya para gawin niya ang lahat para patayin ako. Kapag ganun kasi ang ginawa niya, ay mas madali ko siyang matutugis dahil siya na mismo ang lalapit sa akin. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang malaman ni Madam Elvira na alam ko na ang pagiging aswang niya. Pero dahil sa nahuli pala niya ako, ay wala na akong nagawa kundi ang ipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa mga kagaya niya. Sumakay ako ng tricycle para makauwi na ng mabilis sa bahay ni na Marvin. Pagdating ko roon, naabutan ko si Marvin na mag-isang kumakain. O insan, buti nakauwi ka na. Saan ka ba galing? Ang sabi mo maglalakad-lakad ka lang sa labas. Nauna na akong kumain kasi ang tagal mo eh. Si tatay naman ay nasa labas at nakikipag-inuman na naman. Ayaw pa niyang umuwi kasi nag-i-enjoy pa siya sa pag-inom-inom niya eh. Marvin, may kailangan ka malaman. Kilala ko na kung sino ang aswang dito. Ha? Sino? Magugulat ka. Si Madam Elvira. Ano ka mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, insan? Paano naman magiging aswang si Madam Elvira? Eh, ang bait-bait nun. Kahit nga ako hindi rin makapaniwala nang malaman ko na isa siyang aswang. Pero insan nagsasabi ako ng totoo. Ipinaliwanag ko kay Marvin kung paano ko nalaman ang sekreto ni Madam Elvira. Habang nakikinig sa akin si Marvin, ay unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Bumakas ang galit sa kanyang muka at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Maniwala ka sa akin, insan. Si Madam Elvira ang aswang. Kailangan niyang kumain ng tao para mapanatili niya ang kanyang kabataan. At yung pagtulong niya rito sa inyo ay para hindi na siya paghinalaan na may ginagawa siyang masama. Hayop siya. Napakagaling niyang magpanggap. Kulang pa ang lahat ng naitulong niya sa amin bilang kabayaran sa mga buhay na kinuha niya. Lalong-lalo na sa buhay ng nanay ko. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya! Lalabas na sana si Marvin, pero agad kong hinawakan ang braso niya. Teka, saan pupunta, insan? Saan pa ba? Pupuntahan ko ang Elvira na yon at papatayin ko siya. Hindi mo pwedeng gawin yan ngayon. At bakit hindi? Buhay ng nanay ko kinuha niya. Kaya buhay din niya ang kailangan maging kapalit. Alam kong galit na galit ka ngayon, insan. Pero kailangan mo munang huminahon. Hindi natin pwedeng patayin si Madam Elvira ngayon dahil nasaan yung tao pa siya. Makukulong tayo. Kailangan nating hintayin na siya ang umatake sa atin habang nasaan yung aswang siya. Nang sa gayon, makikita ng mga tao na may matibay tayong dahilan para paslangin siya. Sa sinabi kong yon ay tumahimik si Marvin, pero walang tigil ang pagpatak ng luha niya. Awang-awa ako sa pinsan ko. Ramdam ko ang labis na galit at sakit na nararamdaman niya ng sandaling yon. Sa huli ay sumang-ayon si Marvin sa sinabi ko. Nagkasundo rin kami na wag mo nang sabihin kay Tito Victor
ang tungkol sa bagay na yon dahil natakot kami na baka hindi niya mapigilan ang bugso ng kanyang damdamin at gumawa siya ng bagay na sa huli ay pagsisisihan naming lahat. Kinagabihan ay hindi pa rin umuuwi si Tito Victor. Pinuntahan na siya ni Marvin kung saan siya nagiinom para sunduin, pero ayaw pa niyang umuwi. Pagsapit ng alas 11 ng gabi ay humiga na kami ni Marvin para matulog. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako mapakali. Kahit anong pwesto ng pagkakahiga ay hindi ako makatulog hanggang sa naramdaman ko ang pag-init ng aking agimat. Agad akong bumangon at binuksan ko ang ilaw. Niyugyug ko si Marvin para magising siya. Ano ba, Insan? Kakatulog ko lang tapos nanggigising ka kagad. Nandito na si Elvira. Maganda ka. Ha? Ano gagawin ko? Kumuha ka ng asin. Kapag nakita mo siya, isaboy mo yun sa kanya. Takot ang aswang sa asin. Nagmamadaling kinuha ni Marvin ang isang garapon ng asin. Habang itak naman ang kinuha ko, nakiramdam ako unti-unting naging maalinsangan ng paligid na isang senyales na may aswang talaga sa malapit. Nagulat kami nang nakarinig kami ng pagaspas ng pakpak sa may bubong hanggang sa narinig namin ang nakakatakot na boses ng aswang na si Madam Elvira. Lumabas ka! Alam ko nandiyan ka sa loob! Papatayin kita! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Mapagpanggap na aswang! Lumabas ka! At harapin mo ko! Tapusin na natin ito ngayong gabi! Nagkatinginan kami ni Marvin at sabay kaming tumango. Lalabas na sana kami nang marinig namin ang pagkanta ni Tito Victor. Halata sa boses niya na lasing na siya. Hindi nagtagal ay narinig namin ang malakas na pagsigaw ni Tito Victor. Nagmamadali kaming lumabas ni Marvin at nakita namin na inaatake ng aswang si Tito Victor. Nakahiga sa lupa si Tito habang isinasalag niya ang kanyang mga braso dahil paulit-ulit siyang kinakalmot ng aswang. Mabilis na tumakbo si Marvin at sinabuyan niya ng asin ang aswang. Malakas na napasigaw ang aswang at nanlilisik ang mga matang tumingin yun kay Marvin. Hayop ka, Elvira! Akala ko'y napakabait mo. Yung pala, ikaw ang pumapatay ng mga tao rito sa payatas. At ikaw rin ang pumatay sa nanay ko. Hindi kita mapapatawad. Lumipad pa itaas ang aswang at nagpaikot-ikot siya sa ere. Nang sandaling yun, ay lumabas na ang ilang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Lahat sila ay nagulantang nang makita ang aswang na lumilipad. May ilan na natatakot na bumalik sa loob ng kanilang bahay, pero may ilan na nanatili sa labas para makiusyoso. Marvin! Ipasok mo na sa loob si Tito Victor! Ako nang bahala rito! Agad na nilapitan ni Marvin si Tito Victor na duguan na dahil sa mga sugat niya sa braso. Inalalayan niya ang tatay niya pabalik sa loob ng bahay, pero biglang bumulusok pa ibaba ang aswang at nakita ko na papunta siya kina Marvin. Mabilis akong tumakbo para salubungin ang aswang na si Madam Elvira. Iniharang ko ang sarili ko kina Marvin. Malakas na humampas sa mukha ko ang pakpak ng aswang na naging dahilan para tumilapon ako at magpagulong-gulong sa tambak ng mga basura. Agad akong tumayo dahil hindi ko pwedeng bigyan ng pagkakataon ang aswang na yon para ako ay atakihin. Pero nang nakatayo na ako ay nanlaki ang aking mga mata dahil pasugod na ang aswang sa akin. Nakaumang na ang matutulis niyang mga kuko. Kaya naman, agad akong yumuko para umilag. Gumulong ako pakaliwa at mabilis akong tumayo. Mukhang sanay kang makipaglaban.
Sino ka ba talaga? Gusto mo talaga malaman? Apo ako ng isang antingero na minsan ang nakipaglaban sa mga aswang. Kaya hindi ako natatakot sa'yo. Tignan natin ngayon. Ang galing mo! Pagkatapos niyang sabihin yun, ay muli siyang umatake. Lumipad muna siya at saka bumulusok papunta sa akin. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa aking itak. Nang malapit na ang aswang sa akin, ay mabilis akong yumuko at itinarak ko ang itak sa kanyang tiyan. Umalingaw-ngaw ang napakalakas niyang pagsigaw. Mas lalo siyang nagalit nang nasugatan ko siya. Hinabol niya ako at tumakbo ako ng mabilis sa mga bundok-bundok na basura. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay natumba ako at gumulong ako paibaba mula sa mataas na bahagi ng mga basura. Hindi ako makapaniwala nang lumapit sa akin sina Marvin at Tito Victor. Bago pa makalapit sa amin ang aswang, ay sinabuyan na yon ni Marvin ng isang dakot ng asin. Umusok ang parte ng katawan ng aswang na tinamaan ng asin. Napansin ko naman ang hawak ni Tito Victor na isang bote ng gin. Nang sumugod ang aswang sa amin, ay sinabuyan niya ng alak ang isang pakpak ng aswang. Lumipad ang aswang at muling nagpaikot-ikot sa ere sa ibabaw namin. Inabot sa akin ni Tito Victor ang posporo na agad ko namang tinanggap. Gamitin mo yan para sunugin ang pakpak ng halimaw na yun. Masakit para sa akin na isaboy sa kanya ang gin. Pero kailangan ko magsakripisyo para mapatay natin siya. Huwag ka mag-alala, Tito. Hindi masasayang ang ginawa mong pagsasakripisyo sa alak mo. Dahil sinisigurado ko sa'yo, napapatayin ko ang aswang na yan. Sa wakas, ay muling bumulusok paibaba ang aswang na si Madam Elvira. Kumuha ko ng isang posporo at nang malapit na sa akin ang aswang, ay sinindihan ko ang posporo at ibinato yon sa pakpak ng aswang. Agad na nagliyaba ang kaliwang pakpak ng aswang. Sinubukan pa niya na lumipad pero hindi na niya nagawa hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa ibabaw ng tambak ng mga basura. Patuloy ang paglamon ng apoy hindi lang sa pakpak ng aswang kundi maging sa ibang parte ng kanyang katawan. Lumapit ako sa aswang habang hawak ang itak. Tumayo ako sa tabi niya at pinanood ko ang pagtupok ng apoy sa kanya. Sa itsura niya, alam kong wala na siyang laban sa akin. Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Huwag mo akong papatayin! Awa? Alam mo pa pala ang salitang yan, ha? Tatanungin kita, naawa ka ba sa mga naging biktima mo? Sa mga pinatay mo? Naawa ka ba sa kanila? Habang umiiyak sila at nagmamakaawa, na wag mo silang papatayin. Hindi naman, di ba? Kaya hindi ka rin dapat kaawaan, Elvira. Ang dapat sa'yo ay mamatay! Itinaas kong itak at walang pagdadalawang isip na nilaslas ko ang leeg ng aswang. Hindi pa ako rin natapos dahil itinarak ko ng mariinang itak sa tapat mismo ng kanyang puso at ipinagdiinan yon ng gusto. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Isang mahaba at malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago siya tuluyan na nawalan ng buhay. Tumayo si Marvin at Tito Victor sa tabi ko at tinignan nila ang walang buhay na aswang. Dinuraan pa yon ni Tito Victor. Ngayon, nakaganti na rin kami sa pagpatay mo sa asawa ko. At hindi na sayang ang isinakripisyo kong alak sa'yo. Teka, Insan. Alam na niya? Oo,
Habang nasa loob kami ng bahay, ay sinabi ko sa kanya ang totoo. Nagulat nga ako kasi matapos ko sabihin kay tatay ang lahat, ay kinuha niyang isang bote ng gin at itinago niya para gamitin na panlaban kay Elvira. Nang sandaling yon, ay lumapit na sa amin ang mga tao para makita ang aswang. Hindi sila makapaniwala nang makita nila na unti-unting bumalik sa pagiging tao ang aswang, hanggang sa nalaman nila na ang aswang na yon ay walang iba kundi ang taong tumutulong sa kanila na si Madam Elvira. Dahil sigurado na ako na tapos na ang kaguluhan sa lugar ni na Marvin, ay nagdesisyon na akong bumalik sa aming baryo. Sinamahan naman ako ni Marvin para dalawa kaming magpapaliwanag kay Lolo Simeon. Nang makita kami ni Lolo Simeon sa harapan ng aming bahay, ay agad siyang kumuha ng itak at akmang susugurin niya kami. Agad na nagtago si Marvin sa likod ko dahil sa labis na takot. Teka, Lolo! Sandali lang po! Huminahon po kayo, Lo! At talagang may lakas ka pa ng loob na bumalik rito! Damuho ka! Umalis ka na rito! Doon ka na lang sa syudad! Tutal, mas gusto mo naman roon, di ba? Hindi naman po porke nagpunta po ako ng syudad, gusto ko na po ron eh. Hindi ko pa rin po ipagpapalit ang baryo natin sa kahit na ano pong lugar, Lo. Kaya uminahon lang po kayo. Saka, Lolo Simeon, may nagawa pong kabayanihan si Efren sa lugar namin. May maganda pong nangyari ang pagpunta ni Efren sa syudad dahil nagamit niya po ron ang agimat at kaalaman niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang totoo nga po niyan, Lolo Simeon, hinahangaan ng lahat ng tao sa amin si Efren at ang tingin sa kanya ay isang bayani. Nang nalaman ni Lolo Simeon ang lahat ng nangyari sa payatas, ay nawala ang galit niya at labis niya akong ipinagmalaki. Magmula noon, hindi na niya ako pinagbabawalan na bumisita kina Marvin sa syudad, at minsan pa nga ay sumasama siya kapag nagpupunta ako roon. Natuwa rin ako nang malaman ko na unti-unti nang tinitigilan ni Tito Victor ang pag-inom dahil nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng asawa niya. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ako sa pagsasanay, sa panggagamot at sa pakikipaglaban sa mga aswang, hanggang sa maging katuwang na ako ni Lolo Simeon sa ginagawa niyang tulong sa mga tao. Natutunan ko na hindi sa lahat ng oras ay dapat akong umasa sa desisyon ng iba. Kailangan ko ring magpasya para sa sarili ko, para malaman ko kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa ikaliligaya ko at sa kaligtasan ng mas nakararami.